Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Ngayon po ay ika-7 ng Oktubre 2025. Ito po ang pangalawang bahagi ng ating back-to-back commentary sa araw na ito, sapagkat napakarami pong issue na dapat po natin talakayin na kinakailangan maintindihan ng ating mga kababayan, sapagkat baka po sila mabiktima ng fake news, at karamihan po naman ng author ng fake news na ito ay walang iba kundi ang ating po mga senador na mga estupido. Bakit po natin nasabi estupido? Ang halimbawa po niyan ay yung panukala o suhestyon ng isang senador ng kanyang asawa po ay taga-Taguig, siya po ay taga-Pateros, mag-asawa po sila pero magkaiba ang bayan, at pareho pong member ng Cayetano Dynasty. Yan po ay si Alan Peter Duterte Kibuloy Cayetano at ang kanyang asawang si Lani Cayetano, mga kaibigan. Ang panukala nito, o yung pong sesyon ni Senator Cayetano ay sapagkat masyado na magulo ang bansa, sabi niya dapat tumawag ng snap election si Ginoong Marcos. Abay, naalala ko yung snap election, mga kaibigan, noong 1986, na naging bunga po nito ay pandaraya sa halalan at siyempre kakutsaba ang COMELEC na yung pong kanilang mga computer programmer ay sinamahan po natin mag-walkout yan po sa PICC, at yan po ay historical. Tayo po ang itinuro nung araw ng isang broadcaster na si Paul Cagiat na dapat sundin ng mga computer programmer sa amin pong pagpunta sa Baclaran Church upang ipagdasal ng mga Katoliko ang kalayaan ng pagboto na dinaya ng matandang Marcos. Ngayon, yan po yung snap election. Ang tumawag po niyan ay si Ginoong Ferdinand Marcos Sr. sapagkat na-corner po siya ng isang American State Department journalist ng pangalan ay si Ted Koppel. Nung sinabi niyang para masawata itong kaguluhan ngayon sa pagkakapaslang kay Ninoy Aquino, eh bakit hindi ka tumawag ng snap election, sabi niya sa wika English. At agad-agad rumisponde si Ginoong Ferdinand Marcos Sr. Sabi niya, oh yes, I am now announcing that I am calling for a snap election. Ngayon, gustong gayahin nitong si Senator Cayetano. Ang sabi niya, ang gulo-gulo na ng ating bansa, kinakailangan siguro ay magkaroon na tayo ng mga bagong set o hanay ng mga opisyal. Kinakailangan magkaroon tayo ng snap election. Bugok, abogado ka pa naman. Bakit po natin sinabing bugok? Ito ay kaistupiduhan ng isang senador, mga kaibigan. Walang basihan, hindi tayo martial law, hindi tayo revolutionary government, walang basihan para tumawag ng snap election. Talagang wala sa ating pong saligang batas, walang panukalang batas sa ating pong Kongreso, walang deklarasyon, walang basihan. Eh kung hindi naman stupido itong Cayetano na ito, kasing stupido ito ng kanyang tatay. Alam po yung tatay niya, abogado ni Enrile. Pero kumbaga kay Binay at kay Sagisag, eh si Binay ay assistant lamang. Assistant lamang siya ni Sagisag. At ganun din, mga kaibigan, etong si Cayetano. Etong si Cayetano, mga kaibigan,
ay assistant ni Enrile. Nagkasama sila sa gym nung nag-aaral si Enrile Sionasan ng Taekwondo bago pa lamang inintroduce yung Korean martial arts, mga kaibigan, ng ika nga ay nagkaroon ng snap election. Ngayon, gustong gayahin ni Alan Peter Cayetano ang snap election. Ang sabi niya, bago po mangyari yan, bakit ba panentira ninyo kay Sara Duterte? Bakit hindi na lamang ninyo hintayin ang 2028? Wala po nakinig sa kanya, tuloy-tuloy pa rin ang pag-react o pagpuna ng social media kay Sara Duterte. Nagbabadya na meron pa rin mga matitinong mga vloggers, meron pang matitinong mga Pilipino, hindi kasing estupido ng karamihan po ng mga senador. Yan po bang mga nagpapanukala ng house arrest? Lahat ng bumoto riyan, mga estupido. Alamin po ninyo kung sino mga bumoto riyan. Lahat yan. Sinabi ng kawal ng demokrasya ni Walde Carbonell, estupido lahat ng senador na bumoto dyan sa house arrest. Siguro gusto lamang nilang unahan, mga kaibigan, yung pong binubuo namin nila Tom Agulto, nila Jolad Santos, Colonel Odonio, sila Ronnie Tuazon, Professor Freddy Cabuang, mga non-politician, non-partisan, and non-candidate na mga Pilipino na nagbubuo ng tunay na kongreso ng sambayanang Pilipino sang-ayon po sa tinatadhana ng saligang batas. Gusto po natin lang unahan yan sapagkat ang unang agenda ng Kongreso ng Taong Bayan ay magpapasa po kami ng resolusyon etong darating na Lunes next week, resolution opposing the resolution of the stupid Senate asking or requesting the ICC for house arrest for Rodrigo Roa Duterte, respondent in the crime against humanity charges now pending with the International Criminal Court. Mga kaibigan, napaka-stupido. Bakit? Nagkaroon tayo ng official resolution coming from the official Senate address to the ICC. Hindi na nga tayo miyembro ng ICC. Unilaterally, walang konsultasyon sa Kongreso o sa Senado na aatras ang Pilipinas sa membership na ginawa ni Pinoy Aquino sa International Criminal Court. Basta na lamang tayo nag-withdraw at siyang withdrawal na yan ay granted o pinagbigyan tayo effective 2019, mga kaibigan, 1 year after the withdrawal motion of Rodrigo Roa Duterte. Ngayon, siya na kulong, gagamitin naman ng ICC at ng Senado ang resolusyon na yan na humihingi ng pagpapakawala at ilagay sa house arrest ang kanilang inaakusahan ng crime against humanity ng pangalan Rodrigo Roa Duterte. Anong klaseng Senado ito? Hindi nga tayo member, hindi nga kinikilala, minumura pa nga ni Duterte ang ICC. Tapos ngayon, bilang Senado, asking the ICC to grant the accused Rodrigo Roa Duterte an interim release and place him under house arrest. Abay, ang tingin kasi nito mga senador natin, kasing bobo nila ang mga maestrado ng International Criminal Court. Mga hangal. Hindi naman tayo lahat naniniwala na bobo yan sila Lacson, bobo yan sila Villanueva, Cayetano. Hindi po tayo naniniwala. Sila lamang ay
sip-sip, sila lamang ay traidor. At palagay ko, yan ay para pong sukatan ng loyalty check kung ito pang mga senador natin ay loyal pa rin kay Sara Duterte sapagkat nung ipasa yang resolution na yan, personally present si Sara Duterte. Abay, napakarami sa kanilang bumoto, majority, 20 yata, o 15 ang bumoto, mga kaibigan, in favor of the resolution, a stupid resolution, walang baseless resolution, whimsical, capricioso resolution. Binoto, pinasa na officially ng Senate of the Philippines. Isang ka nakakita, mga kaibigan. So, ang tingin ko riyan, hindi naman sila bobo, alam nila na hindi papasayan. Hindi naman natin under ang ICC. In fact, hindi na natin kinikilala. Tapos ngayon may resolution tayo asking the ICC to grant the accused house arrest. Hindi sila mga bobo. Ang aking puntingin, mga aso sila na para pong sunod-sunuran lamang sa kanilang amo na nag-aagi sa kanila ng pira-pirasong karne upang sila ay sumunod kay Sara Duterte. At siyang karne na yan ay insurance na sila ay iboboto ng mga Duwagueño, Dabawenyo at ilang pang mga Bisaya votes sa Mindanao. Katawa-tawa. Halatang halata. Lacson, bumoboto sa house arrest. Nasaan ang dignidad? Lahat ng bumoto sa resolution ng house arrest ay questionable ang pagkatao, questionable ang pagka-Pilipino, questionable ang pagiging senador ng bayan, mga kaibigan. Hindi naman lahat bobo yan, alam nila na baseless yan, walang basihan. Wala po sa rules of court, wala sa konstitusyon, wala po dyan sa statute ng Rome, hinggil sa International Criminal Court, walang basihan. So ano pong tingin natin dyan? Loyalty check. Para pong sinabi ni Sara, tignan ko nga kung sino pa sa inyo ang loyal sa amin. Tignan ko kung sino pa natitira sa inyo matapos kayo magnakaw ng bilyones. Baka humihiwalay pa kayo sa amin kasi panibilyonaryo na kayo, mga senador. Kaya mga kaibigan, ano pong tingin natin dito sa mga senador na ito? Ito po ay mga mandarambong, ito po hindi senador, ito po ay tutugisin ng Kongreso ng Taong Bayan, ito ay tatagpasin ng kawalan ng demokrasya, ito ang Senado na atin pong dapat buwagin. Tulad po na aking sinabi, pagka marami na po tayo dito sa kawalan ng demokrasya, kukunin ko po ang kanilang mga cellphone number at lulunurin natin sila ng mga text na resign. Kahit na sino i-text natin, halimbawa, lalagyan ng pag hindi kahit tayo mag-text, kahit na sino kilala natin, sabi natin, Cayetano, resign. Kunin natin ang number ni Cayetano, lalo tigit yung kubeta na pangalan ay Marcoleta, i-text po natin, i-flash natin ang kanyang unidorong telepono at lagyan natin ng resign. Iglesia ni Marcoleta, resign ka na. Bumalik ka na lamang sa panluloko mo ng kapwa mo iglesia. Magkunwari ka na lang ministro, magkunwari ka na lamang leader, magkunwari ka na lamang senador ng Republika ng Pilipinas. Pero sa iyong pagkukunwari, huwag mong kalimutan na merong kawalan ng demokrasya nakabantay sa iyo. At hanggang ngayon, hinahamon kita ng debate. Huwag sa labas kung ayaw mo sapagkat takot ka sa akin. Diyan sa loob ng Senado, isumpinan niyo ako. Diyan ako, mag-isa, papasok at sasabihin kong, mga mandarambong kayo, traidor kayo sa sambayan ng Pilipino, titignan ko kayo sa inyong mga mata, tignan ko kung sino matapang sa inyo, mga traidor kayo, senador kayo,
ni Duterte, senador kayo ng gangster, senador kayo na nagtatraidor, senador kayo ng China, at senador kayo ni Marcoleta at ni Sara Duterte. Kahiya-hiya. Ako po nagsasabi niyan, kawal ng demokrasya, kawal ni Carbonell, habang sumusumpa po tayo, iniibig ko ang Pilipinas. China, layas!